Hello everyone! Ito na naman ang panibago nating video. Nangilaw nga pala kami ng iba't ibang uri ng sihi. Dahil nga sa wala tayong ulam ay gumawa na naman tayo ng paraan para makalibre sa ating ulam. At thanks God, nakarami na naman tayo. Tara at samahan niyo ulit ako sa panibago nating video. Let's go! Alright mga katalong, welcome back sa ating channel. For today's video ay nangilaw na naman ulit kami. At sa part na to ay inikot ko na nga ang motor para makaalis na tayo. Dadayo ulit tayo ng pangilaw pagkat wala kami pang ulam. Pagkababa ko nga sa dagat ay ito agad ang ating nakita. Isang sihi. Hindi ko alam ang tawag dito pero talagang masarap ito. After makuha ang sihi ay nakakita naman tayo ng tambasakan. Inasinta ko nga ito para mapatamaan ng pana at one shot. Dali agad mga idol. Huli natin ang tambasakan. Matapos ito ay nilagay na natin ito sa ating sisidlan. Matapos mahuli ang tambasakan ay sunod nating nakita ang tinatawag naming saga. Ito ay katang na matigas ang likod. Napakataba ng ganitong uri ng katang. After nito ay nakakita naman tayo ng bingkay. At grabe mga idol. Tabi-tabi at dikit-dikit ang mga bingkay na ating mga nakita at dahil dyan ay binilisan natin ang pagkilos para mas makarami tayo ng huli. Nakalimang piraso nga pala tayo sa isang area kaya lalo tayong ginanahan sa pangunguha ng bingkay dahil marami ang labas ngayon. Paglipat natin sa kabilang bato, nakakita naman tayo ng tinatawag naming salindrab. Abalone nga pala ang English dito. Ang 5 piraso nito sa Dubai ay umaabot ng $40. Napakasarap kasi ng abalone at pwede nyo din itong kilawin. After nito ay nag-decide na kaming umuwi dahil marami na ang aming huli. Ba't ibang klaseng katang, sihi ang ating mga nahuli ngayong gabi. At pagdating nga namin sa motor ay umaambo na. Lumakas na rin ang hangin kaya naman saktong-sakto ito para umuwi na kami. At pagdating namin sa bahay ay lumakas na ang ulan. Kumuha na rin si John Paul ng dahon ng saging para kanyang pangpandong. Umuwi na nga siya at sabi ko sa kanya, bukas na lang ang kanyang kabahagi. Ako naman ay nagdupong ng apoy at para makapagluto at makahigop ng mainit na sabaw. Pinili ko na nga ang katang at isda upang ating sabawan. Napakasarap ng sinabawan ito, lalo na ngayon at umuulan-ulan. At saka hindi pa rin tayo naghahapunan, kaya gutom at pagod na ang ating naramdaman. Kaya naman mabilisan ang ating pag-iintindi dahil medyo magutom na. Ihiniwalay na nga natin ang mga sihi dahil ang mga to ay lulutuin natin bukas. Napakaraming kamog pusa, bingkay, dalipanos ang ating nakuha ngayon mga idol. Napakasarap nitong gataan bukas para sa ating agahan. At isinalang na nga natin ang mga katang na ating sasabawan. Inuna nga nating ilagay ang tinatawag naming saga. Sa inyong lugar po ba mga idol? Anong tawag sa katang na ito? At sinunod natin ang mga kalandrakas. Napakalalaki at napakatataba ng mga nakuha natin ngayong mga katang. Habang nagluluto ay lalo nang lumakas ang ulan. At paglakas ng ulan ay nawalan na rin kami ng kuryente. Makalipas ang ilang minuto ay sinilip na natin ang ating niluluto. At yes, luto na ang ating mga katang. Hinango ko na nga ang mga ito at para makapaghapunan na ako. Grabe mga idol, ito na nga pala yung ating mga katang. Sa itsura pa lang nila ay talagang nakakagutom na. After nito ay nagsandok na nga ako ng kanin at para makakain na tayo. At ito po ang first bite ko para sa inyo. Sarap. Kain po tayo mga katalong. At sa part na to ay napakadilim talaga ng ating paligid. Tanging flashlight lang ang ating ilaw. At una nating kinuha ay ang napakalaking kalandrakas. Napakataba at napakaraming aligi ng kalandrakas na ito. At ang sunod nating kinain ay ang nag-iisang hipon na huli natin. Kinabukasan ay maaga tayong nagising upang intindihin na ang mga sihi na huli natin kagabi. Ihinanda na natin ang mga panamya, pati na rin ang niyog na ating panggata. Matapos ito ay hinugasan na natin ang mga sihi. Ito ang ating gagataan at ang abalo naman ay ating iihawin. Napakasarap ng inihaw na abalon. At minsan ay kinikilaw din namin ito. Matapos mahugasan ang mga sihi
ay pinesto na natin ang ating lutuan. Inilagay na natin ang mantika at para makapag-isa muna tayo ng mga panamya, ginigisa namin ang mga sihi at para mas masarap at mawala din ang kanyang lansa. After mailagay ang lahat ng panamya at magisa, ay sinunod nating ilagay ang mga sihi. Dahil nga may sariling sabaw ito, ay pinaigahan muna natin. At nang maiga na ang kanyang sariling sabaw, ay nilagay na natin ang ating gata. Matapos ang ilang minuto, ay eto na, kulo na ang ating ginataang sihi. Panahon na para hanguin ang mga ito. After nito ay nagtorta pa ng talong ang aking misis. At ito daw ay pang-ulam ng mga bata galing sa school. Matapos maluto ang tortang talong, ay sinalang na natin ang ating inihaw na abalone. Inigaan ko nga ito ng kalamansi para lalong sumarap ang kanyang lasa. Napakasarap ng lasa ng ganito mga idol at pwede nyo itong gayahin. Kayo po ba mga idol? Anong paborito nyong luto sa mga abalone? Matapos ang ilang minuto ay luto na ang ating abalone at dinala ko na ito sa bahay para makapag-start na tayo ng umagahan. Dinalhan ko na rin si mama ng katang na paborito niya. Matapos ito ay nag-start na kami sa pagkain at una nating kinuha ang ating inihaw na abalone. Tinanggal muna natin ang kanyang bituka at ito po ang first bite ko para ulit sa inyo. Sarap. Kain po tayo mga katalong. Sunod nating kinuha ay ang bulalis. Tinaktak lang natin ito mga idol. At ang pagkuha ng laman niya ay kagaya sa taktakin. At namangha ang aking misis dahil ganun daw pala kadali ang pagkuha ng laman ng mga bulalis. After ng bulalis ay kumuha naman tayo ng dalipanos. Gumagamit kami ng perdible upang makuha ang laman ng mga ganito. At ito po ang ating latest video. Shoutout nga pala kay Dasil Dalapam, Showpaumatic at Janice Pigal. Salamat sa panonood, salamat sa suporta, ingat palagi, God bless!